Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Lunes, ika-17 ng Abril 2017. Narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Pangulong Rodrigo Duterte nakabalik na ng bansa kasama ang 150 OFWs mula sa Middle East. $925 million investment o 41 billion pesos iniuwi ng Pangulo matapos ang state visit sa tatlong bansa sa Middle East. Department of Overseas Filipino Workers o DOFW itatatag ni Pangulong Duterte. Pangulo nagpaabot ng mensahe sa araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Bihag ng Abu Sayyaf pinugutan noong Huwebes Santo. Sa usapang kalakalan, presyo ng produktong petrolyo muling tataas. Sa Metro Balita, Baclaran muling lilinisin para maibsan ang trapiko at illegal parking. Sa balitang panlalawigan naman, 6 na sundalo sugatan sa engkwentro sa BIFF sa Maguindanao. Sa ibayong dagat, missile test ng North Korea sumablay. Namatay sa bus bombing sa Syria, pumalo na sa higit 100. Sa sports balita, San Miguel Beer at Meralco Bolts humataw sa laro noong Easter Sunday. At sa showbiz balita, Paulo Ballesteros nag-out na ba? At ngayon, narito po ang ulo ng mga detalye ng mga nagbabagang balita na yan. Nakarating na sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa tatlong state sa Middle East. Kasama umuwi ng Pangulo ang 150 Filipinos na bahagi ng unang batch ng overseas Filipino workers na nabigyan na ng amnestiya. Sa press briefing sa NAIA Terminal 1, sinabi ng Pangulo na kasama niya ang mga OFW sa eroplano mula sa gitnang silangan hanggang dumating sa bansa. Nangako rin ang Pangulo na ang lahat ng gusto umuwi na Pinoy doon ay pauwiin sa Pilipinas para sa kanilang kapakanan. Pero uunahin daw ang pagpapauwi sa mga Pinoy na mayroong iniindang sakit. Meron na rin umanong programa ang pamahalaan para sa repatriation ng mga OFW hindi lang sa Middle East, kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo. Agad namang namigay ng cash assistance sa Pangulo sa mga OFW na kararating lang sa bansa. Kailangan lang pala ng isang Duterte, para makauwi itong mga OFW natin ng mga sus, Mario Josep, ang tagal ng antay, Ilang gobyerno, ilang pangulo na nag-antay para makauwi lang. Isang Duterte lang pala ang kailangan. Samantala, aabot naman sa $925 million or mahigit 41 billion pesos ang total investment na inuwi ng Pangulong Duterte mula sa tatlong bansa sa Middle East sa kanyang pagbisita noong Holy Week. Ayon kay Abella, inuwi ng Pangulo ang naturang halaga ng investment deals mula sa mga business communities sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Makakalikha umano ito ng 62,000 na trabaho dito sa ating bansa. Napag-alamang sa Qatar pa lamang ay abot na sa $206 million ang napirmang investment na makakagawa ng 5,700 na mga trabaho. Magkakaroon na ng Department of OFW o Department of Overseas Filipino Workers. Ito ang ipinangako ni Pangulong Duterte sa harap ng mga OFW sa Bahrain. Ayon sa Pangulo, mag-antay na lamang ang mga OFW ng ilang buwan para magkaroon sila ng sariling departamento sa gobyerno. Sakaling magkaroon na ng Department of OFW, ang paghanap anya ng trabaho ay maaring online na lamang at dito na gagawin. Sinabi rin ni Pangulong Duterte na kahit ang mga opisyal ng Bahrain ay gustong makatulong sa mga manggagawang Pinoy doon. Samantala, siniguro naman ng Pangulo na hindi na dadaan sa inspeksyon ang mga bagahe ng mga papauwing OFW o yung papaalis sa ating bansa. Pinaalalahanan naman ng Pangulong Duterte ang mga Pilipino na kailangang mailigtas ang bansa laban sa droga, kriminalidad at korupsyon. Sa kanyang Easter message, sinabi ng Pangulong Duterte na sana ay magsilbing gabay
sa bawat isa ang hatid na pangako ng araw ng pagkabuhay para lalong mapaunlad ang ating bayan. Sinabi rin ng Pangulo na ang kwento ng araw ng pagkabuhay ay mensahe ng mataimtim na pananampalataya at sana'y magsilbi itong inspirasyon para makamit ang anumang hangarin sa tulong na matibay na paniniwala. Sa balitang panlalawigan naman, kinumpirma ng Joint Task Force Sulu ang pagpugot ng Abu Sayyaf Group sa isa sa mga bihag nito sa Sulu. Kinumpirma sa isang panayam ni Colonel Cirilito Sobehana, Commander ng Joint Task Force Sulu, na pinugutan si Noel Visconde sa bayan ng Patikul noong Huwebes Santo, Abril 13. Si Visconde ay kapitan ng FB Ramona 2 na dinukot ng Abu Sayyaf noong pang-Disyembre ng nakaraang taon sa bahagi ng Celebes Sea. Sa usapang negosyo naman, nakaamba namang magmahal ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa oil industry, tinatayang nasa 60 hanggang 70 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 30 hanggang 40 centavos naman ang presyo sa bawat litro ng gasolina, habang 50 centavos hanggang 60 sa kada litro ng kerosene. Noong linggo ng Semana Santa, nagpatupad na ang mga kumpanya na langis ng oil price hike. Sa ngayon, wala pang formal na anunsyo ang mga oil companies hinggil sa panibagong pagtaas sa presyo ng kani-kanilang produkto. Para masolusyonan na ang problema sa traffic at illegal parking sa bahagi ng Baclaran, inihayag ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na ang lahat ng vendor sa Baclaran area ay ililipat sa may ektaryang lupain na pag-aari ng pamahalaang lungsod sa Rojas Boulevard na tapat lamang ng Redemptorist Church. Isang malaking flea market ang nakatakdang itayo na popondohan ng lokal na pamahalaan. Magiging pare-pareho naman ang laki ng pwesto ng mga tindero sa lugar. Ang nasabing proyekto ay una ng sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. 6 na sundalo ang sugatan makaraang makaengkwentro mga miyembro ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Ayon kay 33rd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Harold Cabunok, nangyari ang bakbakan sa pagitan ng 2nd Mechanized Infantry Brigade at 40th Infantry Battalion laban sa BIFF. Aminado si Cabunok na bagamat watak-watak at maliit na lamang ang bilang ng BIFF, ay posible pa rin makapaghasik ng karahasan ng mga ito. Sa kabila ng insidente, pursigido pa rin ng militar na malansag ang mga natitira pang miyembro ng BIFF. Sa balitang ibayong dagat naman, sumablay ang missile test na isinagawa ng North Korea makaraan itong sumabog sa himpapawid. Bagamat hindi tinukoy kung anong uri ng missile ang pinalipad ng North Korea, inaalam na ng Amerika at ng South Korea ang iba pang detalye ng palpak na eksperimento. Sa kabila nito, patuloy na naalarmang iba't ibang bansa dahil sa pagpapalakas ng weapons program ng North Korea. Samantala, dumating na sa South Korea si Vice President Mike Pence kahapon upang umpisahan ang kanyang 10 araw na pagbisita sa mga bansa sa Asia. Tinawag nitong isang uri ng provocation ang missile launch ng North Korea sa kabila ng pagsablay nito. Pumalo naman sa 126 ang namatay sa pag-atake sa mga bus lula ng mga evacuees mula sa bayan ng Fuaa at Kafraya sa Syria. Ayon sa UK-based Syrian Observatory for Human Rights, kabilang sa mga namatay ang 68 mga bata. Ang pag-atake ay sinagawa sa pamamagitan ng isang sasakyan na may kargang bomba sa convoy ng mga bus malapit sa Aleppo. Maliban sa mga namatay, marami rin umanong mga sugatan sa naturang insidente. Sa lakas daw kasi ng pagsabog ay nasira ang mga bus at nagliyab din ang mga sakyang nasa lugar. Sa sports balita naman, lalo pang gumanda ang standing ng San Miguel Beer matapos ang panalo sa Star Hot Shots kagabi, 103-97. Hawak ngayon ang Beerman ng 3-0 win-loss record habang ang Star ay 4-2. Bumida ang import ng San Miguel na si Charles Rhodes na naka 29 points at 10 rebounds para pangunahan ang panalo ng kupunan. Samantala, hawak naman ngayon ang Meralco Bolts sa ika-6 na panalo matapos pataubin ang Blackwater Elite 102-91.
Limang player ng Bolts ang umiscore ng double digits, kabilang sina Dillinger na naka 21 points, import na si Alex Stephenson 18 points, Newsome 14, Nabong 13 at Amer 12. Samantala nanguna naman si Smith sa panig ng Blackwater na nakagawa ng 19 na puntos. Sa usapang showbiz naman, usap-usapan naman ang post sa Instagram ng aktor na si Paolo Ballesteros. Larawan ito ng dalawang magkahawak na kamay, may matching na singsing pa ang mga ito. May text din na, "And I love you" at may caption na second. Nakatag dito ang isang Roland Ochoa Anog na dancer o mano ng G-Force. Dahil dito iniisip ng mga netizen na paraan ito ni Paolo para ipakilala na ang partner. Nagbigay naman ng suporta ang kanyang fans. Sabi pa nila, love wins. Yun o. Samantala, ating alamin naman sa mga oras na ito ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA Metro Base. Charlie Nazares, good morning. Yes, magandang umaga sa Kuya Erwin. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng... Ay, nako mga best, good morning. June Isip, Rose Santos, Ermenial Jabel, good morning from Hong Kong. Ingat ka dyan. Jonalyn de la Cruz, Judith Restillador. Buendia, papasok naman ng Makati Business. Okay. Ayaw ka ba yung kamingaw in taon, day? April Eller, thanks for sharing. Arlene Diaz. Yes, showbiz. Josephine Samoy. Dito na sa may paakyat na Flogeli, good morning. Dave Bayani. Easy, Dave. Easy. Heart Noblesa. Susan Castro. Thank you. Arlene. Kokoro Yoshizumi. Thanks for joining. Ning. Majime, thanks for watching live. Ricky Santana. Easy. Halina Perez. Halina. Mayela Nunez, good morning. Mark Pascuam, happy Easter too. Marilu Laka, thank you. Flo, thank you. Pretty Cat, thanks for joining. Prince Open Arms, happy morning Prince. Jonalyn de la Cruz, thank you Jonalyn. Mao Min, thank you. Rebecca Labendia, thanks for sharing this video. Dalia Manaka, yes. Larry Sulaiva, good morning. Andrea Jong, thank you, Arlene. Jenna Legislador Padilla, good morning. Aryu Blatra, Prince, thank you. Yam May, Edita Kalupas, Mona Baag. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, may Selawama, nararanasan at pagdating thanks Sel. Susan Castro, approaching Airport Road, may Larry Sulaiba. na traffic hanggang sa Ay, ingat ka dyan ha. Halina Perez. Yes, thanks Halina. Ray Benedicto, thank you. Ang kabilang direksyon Okay lang Maricel, nag-ikot-ikot, naghanap ng mga problema. Ayun, may nakita ako sa Bicol. Anthony, good morning. Nancy Lagramada, good morning. Ray Benedicto, John Jose Osomi, Ricky Santana, Dali, happy Easter too. Judith, thank you. Rarehe Toricha, para naman sa karagdagang Rems Go, good morning. advisory at emergency assistance, Ray Benedicto. tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nozares, nag-uulat. Maraming salamat Charlie Nozares. Samantala ating alamin naman ng lagay ng ating panahon sa maghapon mula kay Benison Estrella ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Benison, good morning. Good morning po sir. Yan po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo 5. Break mo ka agad, pare. Pagkatapos niya, pasok mo agad, break. Tripping ay namataan kanina alas 4 ng umaga sa layong 175 kilometers northwest of Coron, Palawan. Base po sa Bakit? Overload na naman? isang low pressure area. Overload na naman tayo? At mababa pa rin ang chance na ito bumalik. Walang-wala eh. Habang ito'y nasa west. Ngayon pa man, makakaasa pa rin po ng bahagyang epekto. Wala, Ivy, may sipon pa rin ako. Bahagi ng Luzon. Sama. Kabilang na dyan ang Mindoro Provinces, Oo, last week pa. Northern Palawan. Ngayong araw po, possible Easy. and isolated thunderstorms sa kanilang lugar.
Sa mga kababayan naman po natin sa Aurora and Quezon provinces, nasa asa po sila ng maulap na kalangitan. Thank you, Marjorie Andrews, Jonaline de la Cruz, Judith Prestillador, Dito naman po sa Metro Manila, Ked Sabayan, ang panahon natin ngayong araw, mainit nga lang. Aha, Harry Lucas, Kwek Kwek, Debbie, good morning. Ganyan po po Rems Go, Happy Easter din. Visayas at Mindanao. Mona Vaag, Wala din na panahon na mararanasan. oo nga Mona, hindi mawala-wala. Kasi malamig dito, tapos pumunta akong Bicol, napakainit. Kwek Kwek, Debbie. Arlene, Wala po tayong gale warning. Dave Bayani. Taas na alon, kaya pwede po maglaya. Oy, mayroon kang summer class, Dave, ha? Bye-bye ng ating bansa, lalo na po ng yung mga papauwi or pabalik sa kanilang mga trabaho. It's okay, halina, nag-newsip na ako. Jesusa, At lulubog naman Happy Easter. I'm okay, Sel, thank you. 8:22 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison, Estareja, nag-uulan. Maraming salamat, Benison Estareja. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Joyce Yobura, Zednare, Otirak, Chris Tatum. Ton, I know, Chris ganito ka ba? Yamanaka, Ikaw na. Judith, Ito, para sa'yo. TJ, Lacerna. Bravo! Food Thank you, supplement TJ, for men. Susan, Rillatab, Ricky, Masarap ang Santana. buhay. Itodo ang arangkada. Eh ano naman, Pahinga. Ricky? Bravo Mahal na ang araw, Beerhouse, anak ng baka naman, oh. Available at Mercury. Arnel Baldonado, Delphine, good morning. Arlene, Mona, Panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap Dave. ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Aryo Men. Blatra. Ang bagsik mo. Mabibili sa Aryo drug Blatra. nationwide. Rameses Mesa. Manatiling masaya ang paglilibang. Easy Rameses, ayan na naman yung mga isip natin. Kagagaling lang natin sa mahal na araw, yung mga isipan natin, linisin. Ha? Huwag hayaang Gusto niyo yata makarinig na naman ng mga salita ni Duterte. Una at pangalawang aklat, may pangatlong aklat na ang Duterte. O bisitahin ang www.pagcor.ph. Easy, Maumin, easy. Isang mensahe mula sa Pagcor. Ah, ganun. Keep it Mamaya, fun. testingan ko. Game Mario responsibly. Black. Tara na't tangkilikin. Thank you, Arlene. Start. Wala pa, pag-uusapan pa this week. Jonaline. Mona. Ewan ko ba, Mona, kakatapos na ng mahal na araw. Nagmahal na araw ka ba, Rameses? Anak lang. Katatapos lang tayo isalba ng Panginoon Diyos sa kasalanan. Ayan na naman yung mga talaba. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account. Magbago ka na, Rameses. Anumang Facebook Magbago account ka or na, Facebook iho. page na nagpapakita Dahil malapit ng pangalan, na logo at larawan ng PCSO ang pagbabalik-balik. ay peke. Ang official website address ng PCSO Meron, ay TJ, meron. Susan, www.pcso.gov.ph. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking Nasa tulong News ng 5 yung TV lang yung SSS kontrata na ko. ako. Dahil sa bagyo, hindi Okay, naging thanks, madali ang buhay. Tita Jenna. Nahirapan ako makapagbayad. Buti na lang, nag-SSS Loan Restructuring Program ako. Kayang-kaya ko ng pagbayad. Pag-utang ko'y bayaran sa Pintuleyo, ay muli kong maaasahan. Mag-SSS Loan Restructuring Thanks, Rosario, Program. Ito ay Arlene. hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Ako po si Vic Soto at ito ang Haba Gibay naman, Bros. 15 minutes to. Haba pa rin. Walang Diyo. Siguro yung commercial ng istasyon, overload na tayo. Yung sa atin pala siguro sa station commercial, overload na, ano? Tayo lang ba ganyan o yung ibang programa ganyan din? Ang posing sa Tibay, Republic Cement, the only cement with tatak Tibay enhancers. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Hinay-hinay lang. Yes, hinay-hinay lang tayo, Rameses, ha? Kaya mo, Oo nga, pero Rameses, katatapos lang humingi ng kapatawaran. Ayan na naman mga talaba na yan. Adonis Rogero, thanks for joining, TJ. Ito na, ito na, ito na. Ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 Kapit! 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. Bombo
Asintado. Oras po natin, 26 minutes after 8 o'clock, araw po ng Lunes. Ika nga nila sa Bicol, naroon po ako nung Semana Santa, marhay na aga mga tugang. Magandang umaga mga Ilocano, ha? Naimbag na bigat yung amin. Ay, speaking of mga Ilocano, may konting problema daw. Abay, may nararamdaman ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na mukhang ginigipit daw siya ng Presidential Electoral Tribunal. Mantakin mo, may notice daw na dumating ng mahal na araw. Paano naman siya makakapag-raise ng kwarta? Sinasabi na kailangan mo niya magbayad ng 38 million something. My goodness! Sabi naman ni Bongbong, sana ko kukuha niyan? Hindi ko naman tinatai ang 38 million. Kung hindi, wala tayong bilangan. Ayan for your information mga kapatid, yan ang aking natanggap kaninang umaga. Abay, humihingi ho ng saklolo. Bakit daw ganun? Unfair naman daw. Darating daw yung isang sulat sa kanya ng Miyerkules Santo na. At sinasabing kailangan ngayong Lunes makapag-produce ng, yung kanilang protesta po yata, yung recount, something. Ay kung hindi raw, ay magbayad ng penalty na 38 million. Saan naman daw kukuha ang Bongbong ng 38 million? Ano yan, parang 5 piso lang? Sus, Maria Josep. Ay, nako mga kapatid, isa yan sa pag-uusapan natin. Pero, may isa pong magandang balita. Pero bago yan, happy birthday muna sa ating engineer, ha? Si Engineer Randy Mariscotes. Birthday po ng aming engineer. Mamaya, kaya ka pala may dalang laing. Aha. Thank you, engineer. Anyway, magandang balita po mga kapatid. Si Manong Digong Duterte, naawa siguro sa mga OFW doon sa Bahrain. Abay, magtatatag na ng isang Department of Overseas Filipino Workers. Wala pong gagawin ng departamento na ito kung hindi, lahat na nandyan. Kung gusto mo maghanap ng trabaho sa abroad, doon sa kanilang website, silipin mo na para hindi ka ma-illegal recruiter. Mga processing na mga paglakad mo papuntang abroad, dyan na rin sa DOFW na yan. Ha? Lahat, mga medical, dental, DOFW. Hindi ka na kung saan-saan. Pupunta ka ng NBI, punta ka ng DOLE, POEA, Department of Health, ganyan, ganito. Ha? Aabutin ka ng siyam-siyam, bago ka makaalis, ay tumanda ka na. Pero dito sa bagong Department of Overseas Filipino Workers, lahat ng kailanganin mo para pag-abroad, dyan mo na gagawin. Kung kunwari, sabi ni Mrs. mo, ay darling, kailangan mo, hindi na talaga kasi itong sweldo mo. Kailangan mo na mag-abroad. Pupunta ka lang sa website ng DOFW na yan. At meron ka, carpenter needed in Bahrain. Apply ka doon. At doon na mag-uumpisa ang proseso mo. Sa DOFW ka na lang pupunta, hindi na kung saan-saang ahensya. Wow, pare, bigat! Yan ang ginawa ng Manong Digong, ha? At malapit na po yan, so antabayanan na lamang ho natin. Pati, kunwari, yung mga kontrata mo, hindi sinunod ng employer mo doon. Maaring may hotline ng DOFW, tawag ka, sir. Mukhang mali po yata yung contract po dito, iba po pinapagawa sa akin. Sagot na rin po yan ng DOFW, Department of Overseas Filipino Workers. At tabayanan po ninyo mga kapatid, kayong mga DOFW, mga OFW. Isa po sa mga pag-uusapan ho natin yan, mga kapatid. Yang DOFW, yan po ay bagong departamento. Hopefully po, bago mag-Pasko, naitatag na yan. Lahat, pati mga reklamo, gusto mong umuwi, may nabuso ka, binugbog ka, etc., etc. Diyan na po babagsak lahat yan sa DOFW. Alright, bueno, isa po sa mga pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga, nabanggit ko nga ho kanina, noong Semana Santa, ako po'y napagawi dyan sa Iriga, sa Bicol. Aba, okay lang, prosesyon. Abay, nung prosesyon po ng Biyernes Santo,
Akala ko, sabi ko, tagilid yata itong kalsada na ito, doon sa barangay San Miguel yata. Sabi ko, parang tabingi. Jesus Maria Joseph. Sa maniwala kayo, hindi. Ipinost ko po dyan sa Facebook ko. Lahat po ng poste ng ilaw, nakatagilid, nakaganon ho. Lahat, Jesus Maria Joseph. Akala ko ako yung tagilid o yung kalsada ang tagilid. Yung pala, yung mga poste ang tagilid. At malapit nang bumagsak. Ay, dinilipita ko, inilawan ko. Diyos ko po naman nakaganon na talaga, nakatagilid mga kapatid. Hindi ganon, mga kapatid, ha? Ganon! Oh. Pag dumaan nga yung mga Bicolano, kailangan yumuko. Nakaganon sila. Ay, paano ka hindi kayo yuko? Di tatamaan ka ng poste. Ang problema dyan, ang mga lintik na Judas, Hestas, Barabas kayo, Poncio Pilato kayong mga tiga-Kasureko, ito po yung parang, ito yung sinasabing Camarines Sur Electric Cooperative. Ito yung parang Meralco natin sa Maynila. Pero sa kanila doon, Kasureko ang tawag. Camarines Sur Electric Cooperative. Oy, makinig kayo mga opisyal kayo na Kasureko, mga buwisit kayo. Na? Pinigil-pigilan ko lang yung galit ko dahil Semana Santa at maraming nagsabi, Sir, Holy Week ngayon. Pues ngayon, tapos na ang Holy Week, ha? Mga buwisit kayo. Ang tagal na pala ng problema ng lintik na mga poste na yan. Binilang ko Kasureko, 10 poste. At alam nyo ba, yung mga maraming kabahayan doon at doon naglalaro ang mga bata. Mga demonyo kayo, mga buisit kayo, Hindi na kayo sumabay kay Judas sa pagpapakamatay. Tinamaan kayo ng peste. Matagal na palang inireklamo sa inyo yan, matagal na palang hiningi sa inyo ng tulong ng mga tao dyan, pero nagbibingi-bingihan kayo, mga ogag kayo, Ewan ko bakit ayaw niyong kumilos, Tapos isa pa, kinabubuisit ko rin, ho. Di nagtanong ako, sabi ko, ano ba ito mga poste na ito? Wala bang ginagawa si Mayor? Matagal na po alam ni Mayor na, sinilip-silip pa ni Mayor. Oy, Mayora Alpilor, binoto ka ng taong bayan sa kapag-aakala nilang may magagawa ka para sa kanila. Ngayon, Mayor Alpilor, kailangan nila ng tulong mo. Pakidiretso yung mga poste na yan. Hindi ko sinasabing ikaw ang gumawa niyan. Pwede mo namang utusan ng Kasureko, Natatakot ka ba sa Kasureko, Mayora? O baka naman, Mayora, ayaw mo lang kumilos. Dahil baka nire-reyuma ka na. Ay, kung hindi mo kaya yung trabaho mo dyan, Mayora, layas. Nandyan naman yung Vice Mayor mo. Tragis, nagtitimpila ako ng mahal na araw dahil Biyernes Santo at marami nagsabi na Holy Week. Ngayon tapos ng Holy Week, tawagan mo IB ang Kasureko na yan para makausap ko yan, Ay, tawagan mo, Tawagan mo rin sa Mayora mamaya para malekturan ko. Kasi ang problema nito, pag hindi na naman natin tinawagan, pagdating ng araw, pag binanatan natin, magngungoy-ngoy, iiyak na naman. Katulad ng 2 opisyal na mga tiga-liberal. Inaakusahan tayo na unfair tayo at bias, hindi natin sila tinatawagan. Kayo mga kapatid, ang testigo, Ayan, tatawagan po namin ng Kasureko. Tatawagan namin si Mayor, para sumagot. Pero pupusta ako, hindi sasagot yung mga buhong na yan. Ganon kasi yung nangyari nung kay Trillanes at saka kay Vice President. Tinatawagan namin, ayaw sumagot. Araw-araw na tinatawagan. Napupudpud na yung daliri ni IB Rivera sa katatawag, wala sumasagot. Nung gagawin mo, alam ko ba pipilitin mo? O yan kayo po ang testigo. Pinapatawagan ko kay IB ngayon yung Kasureko, si Mayora. Kung ayaw sumagot nila, tawagan mo yung Provincial Disaster Risk Reduction Management. Kung ayaw pa rin, tawagan mo na yung City Disaster Risk Reduction Management. Disaster yan Pag bumagsak yung 10 poste na yan, maraming mamatay na mga bata. Magkakasunog dyan. Mariosep talaga kayo, Diyos ko po namang Pineapple Bayan. Hindi porket nasa malayo kayo sa Maynila, hindi kayo mararating? Oy, mararating ko kayo. Kahit saang lupalop pa kayo ng mundo. Alam niyo mga kapatid, unahan ko na kayo. Maribeles Mayor, Maribeles Mayor, Bataan Governor at Bataan Congressman. Garcia, magkapatid po ito. Abay, binawarningan ko na kayo. Meron akong video na naman, ako'y napadpad dyan,
lubak-lubak yung kalsada nyo sa gitna mismo ng bayan. Anong klase ang lintik na yan? Sabi ko, ano ba ito? Saan ba papunta? Ito sabi ko doon sa kasama kong piloto. Oy, sa kuwan tayo, saan ka mapupunta sa ebakan ng mga baka at kalabaw? Hindi, sir. Ito po yung daan papunta doon sa resort. Papunta pala sa resort yun. Parang baka lang ang pwedeng dumaan at kalabaw eh. Governor Garcia, Congressman Garcia, Mayor ng Maribeles, bistado na kayo, ilalabas ko yung video unless ayusin ninyo yung kalsada sa loob ng bayan ng Maribeles. Mahiya-hiya naman kayo. Akala mo lintik nasa lubluban ng kalabaw yung kalsada? Diyos ko po, maha-high blood ka sa mga lokal na opisyal na ito. Akala nyo libre na kayo? Hindi. Bababa ako sa level ng mga lokal na opisyal. Akala nyo sa senador hanggang vice president lang yung banat natin. Hanggang sa inyo mga mayor, barangay captain, mga pulis, kung mga loko kayo, tatamaan kayo sa akin, umayos kayo. Sabi na nga ni Manong Digong, change is here. Pues, tutulungan ko si Manong Digong na magkaroon ng change. Kayong paloko-loko nga. Mamaya ho. Ay, teka muna. 8:37 ang umaga. Sandali lamang po. Sandali lang. Sa ating pagbabalik, yung pag-uusapan din natin, yung bakbaka ng militar at Abu Sayyaf noong nakarang linggo, Abay, safe ka pa ba? Mantakin mo, Abu Sayyaf, engineer, nakarating na ng Bohol. Nag-swimming doon. Ang target pala nila, mangidnap. Diyos ko po naman, Pineapple Bayan. Safe ka pa ba? Baka mamaya isang araw, nandyan na lang sila sa Batangas. Nagsiswimming din. Baka mamaya, nandyan na sila sa, alam mo na, kung saan-saan. Baka mamaya, nasa Splash Island na sila, nagsiswimming din. At mangingidnap. Uy, Mariosep, nakakatakot yan, uy. Isa pa pag-uusapan natin, yung itanong mo sa Dalubhasa, si Ateng, si Bes. Problema, yung boyfriend ng kanyang pumanaw na ate, naliligaw sa kanya. Pero yung pamilya raw, mukhang ayaw sa kanila dahil tingin mga gold digger sila. Dahil sila laki pala ay angkan ng mga sindero sa Negros. Ito pang isang pag-uusapan natin, yung nabanggit ko kanina, nagkaroon po ng bakbakan sa pagitan ng militar at mga Abu Sayyaf dyan po sa Bohol. Akalain mo isang magaling ang Abu Sayyaf, di ba sa Basilan, sa Hulo? Ang tanong dyan, paano nakarating ng Bohol yan? Pumunta ng Bohol para mangidnap ng mga turista. Ang tanong natin, safe pa ba tayo pumunta sa mga isla-isla natin, mga tourist destination natin dyan? Baka Isus Mariosep, nagsiswimming ka dyan, nag-scuba diving ka dyan, ang masasalubong mo sa ilalim, Abu Sayyaf? Jesus Mariosep naman. Ang tanong natin dyan, safe pa ba itong ating bayan sa Abu Sayyaf? Kasi kahit saan po pwede na pala sila eh. Mantakin mo, Hulo, Basilan lang dati. Ngayon ay nakakapunta na ng Bohol. Diyos ko po namang Pineapple Bayan. AFP, PNP, paano na lamang ho ito? Pwede ba may paliwanag nyo sa amin? Anong nangyayari? Safe pa ba kaming mamasyal sa Bohol? Pwede pa ba kaming mag-swimming dyan sa Cebu, sa mga resort dyan? Baka naman isang araw ngayon, pati sa Palawan, baka nagsiswimming kami sa El Nido, biglang may Abu Sayyaf na lang. Sos Mariosep, yan po ang pag-uusapan din natin. And of course, yung mga nagtatanong kung meron tayong itanong mo sa Dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa Dalubhasa. Dear Sir Erwin, I am 26 years old at isang lady dental assistant. Ang problema ko, sir, ay ang boyfriend ng ate ko na ngayon ay nanliligaw sa akin. Namatay na po kasi si ate last year, pero nakukonsensya naman ako na sagutin si Frederick bilang respeto na lang sa ate ko sana. Pero wala naman ng ate ko at isa pa, type 2 din naman si Frederick. Dahil bukod sa gwapo ay malaki ang kanyang hinaharap. Really? Ay, ano sabi? Sabi pa ni ate, kapag si Frederick ang pumasok, punong-puno ang kanyang nawala. Punong-puno ang kanyang Kita mo na, sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, engineer. Ayusin mo, wag mo paghiwa-hiwalayin. Ang sama pakinggan eh. Ulitin ko Sabi pa ni ate, kapag si Frederick ang pumasok, punong-puno ang kanyang yung pala puso sa pagmamahal nito. Yan ang sinasabi ko sa iyo ako ng Kaya sabi ko, kita mo na yan, Ang sakit. Ay, talagang masakit, no? Ayusin mo,
Birthday na birthday mo, mapagalita ka sa akin eh. Oh. Baka mamaya sabihin, iba naman pagkaintindi ng MTRCB at saka ng KBP. Puso, oh. Sa kanyang puso, sa pagmamahal nito. Hindi po kung ano-anong po. Oh. Ang problema, sir, ay ang magulang at mga kapatid ni Frederick na baka isipin ay pera lang ang habol namin sa kanya. Hasyendero po kasi sa Negros, ang pamilya ni Frederick at kami naman po ay mahirap lang. Please advise, sir. Janet. Sa puso ko ito, giliw ko langit ang tulad mo. Walang hanggang pag-ibig, muli kong aawitin. Alright, stop! Okay, yan po ang ating susolusyonan mamaya-maya, Tutok lamang, Janet. Samantala, oras po natin, 8:48 ng umaga. Nasa linya na po ng aming telepono at last week ko pang hinahanap si Ginoong Cesar Paeldon, ang General Manager ng Kasureco. Magandang umaga po, Ginoong Paeldon, sir. Good morning po, sir. Good morning, sir. Okay. Alright, sir. Una sa lahat, salamat for picking up my call and ako po ay natutuwa at nagpapasalamat. Okay, may problema po, sir Napadpad po ako dyan sa inyong lugar, dyan po sa may Iriga City noong Wednesday, Thursday at Friday. Ano po? Yes, sir. Okay. Masalamat sa Panginoong Diyos at ako'y napasama sa prosesyon. Napansin ko dyan sa may Barangay San Miguel, sa lagpas lang ng USANT, University of St. Anthony po ba yun? Oo, yung eskwela na yun. USANT. Bakit yung mga poste doon tagilid, Mr. Paeldon, sir? Bakit tagilid ang mga poster? Parang matutumba na. Actually, sir, yung mga nabanggit yung mga poste, yan po yung mga poste ng mga cable. Okay. Oo, kasi ang nangyayari po kasi dito, yung malalayo kasi ang spanning ng mga poste natin dito, sir. Alright. So, dahil yung mga cable, hindi yung spanning malayo, so, naglalagay sila ng poste bawat pagitan. Okay. So, nung binagyo, dahil sa bigat, ang dami nang nakakabit, lining pa rin. So, kung titingnan mo, hindi lang naman sir, sa Iriga So, maraming pang area na makikita mong lining and yun, karamihan nun ay poste ng mga cable yun. So, doon sa parte naman ng Kasureco 3, ng Electric Cooperative, meron pa rin mga lining pero mangingilan lang na po yun. Kasi ang ginawa po natin, sir, right after Typhoon Nina, restoration muna ang ginawa natin for pagmamadali. So, basta maibalik lang ang kuryente. So, after Nina, so natapos po 100% ang ating restoration o March 6. So, from March 6, binalikan na po ng mga lineman natin yung mga retrieval na yung ginagawa natin. But as to the lining, kung meron pa man, siguro sa mga liblib na lugar na siguro hindi pa nabalikan. Sir, babawalang galang. Yes, sir. Yes, Hindi sir. po liblib na lugar yung Barangay San Miguel. Ako ay nagdaan sa prosesyon doon at maraming tao kabahayan. Alam niyo ba, sir, sana nandun kayo para nakita niyo. Sinalubong ako ng mga tao at sinabi sa akin, sir, pwede bang panawagan mo? Matagal na namin nilalapit sa Kasureco, sa mayor namin, sa Mayor Alpilor. Sir, ganito na laang, ha? Kailan ba yung Nina na yan? December ho yata yung bagyo na yan. Ano po? Opo. Tanong, sige, sabihin na natin, granting. Salamat, naayos ninyo, na-restore yung ilaw. Okay, pero kung tabingi naman yung poste na, dyan na bumagsak, alam nyo ba, yung lugar na yan, yung kalsada na yan, lagpas ng USANT, puno ng mga estudyante, mga bata na naglalaro dyan, mga kabahayan. Paano pag natumba yung tatlo dyan, sir, sa bigat ng mga kable dyan, nakikita ko, Mr. Paeldon, sir. Baka po pwede naman, ang inaantay nyo ba, sir, may mamatay muna na bata o tao? Diyos ko po, Panginoong Langit. Sir, if I were you, ang gagawin ko po, pagbaba ng telepono natin, ayusin nyo na po yung poste. Sige po, baka kasiguro po kayo, sir, papupuntahan ko kagad po ng tao namin para matingnan yung sinasabi nyo. Ay, papunta, lagpas lang po ng USANT, sir, nakatagilid. 6 nakaposte po yung binilang ko. Kung gusto nyo, silipin nyo po sa Erwin Tulfo Real account ko na Facebook, sir, para makita nyo Tulfo Real, makikita nyo kung saan pwesto yun. Gabi po yun, pero may kuha po ako ng mga poste. Wala po kayong gagawin ngayon, sir. Pagbaba ng ating telepono, tawagan nyo yung mga tao ninyo dyan. Kung kayo ang general manager, yung mga spotter ninyo o mga technician ninyo, engineer ninyo,
at sabihin nyo, si Mr. Tulfo, nakuna na ng video, nahuli na tayo, hindi natin ginagawa yung poste. Matagal na raw yan, Sir Cesar. So, pwede po ba? Pwede ba? Kailan kaya? Ang tanong ko naman, kailan po kaya maayos yan? Sir, papupuntahan ko kagad ng tao namin ngayon. Pagkatapos natin mag-usap, papuntahan ko ng tao para ma-check po natin yung mga poste at Okay. Madaling puntahan, sir. Ang tanong ko, kailan may ayos yan para mawala na yung disgrasya at peligro? Alam mo, sir, disaster yan eh. Disaster waiting po yan eh, na waiting to happen eh. Kaya, bago pa mangyari yung sakuna, ayusin na natin. Kailan kaya ang gusto kong malaman, Mr. Cesar Paildon? Gagawin ngayon, sir. Ngayon? Ayos natin ngayon. Alright. Okay, sir, I will count on you, sir, ha? Kasi Yes, sir. meron po ako mga spotter doon. Meron ako mga nagsusurveillance. Ipapadala na ako ng video rito sa Facebook ko kung naayos na ninyo. Hindi. So, aasahan ko ngayong araw, may mga tao kayong pupunta dyan. Yes, sir. Ngayon din. Alright, Natin yun. sige po. Kayo tatawagan ko ulit, Mr. Paildon, sa Biyernes, ano po? Pag walang nangyari, kayo ay gigisingin ko na maaga, ano po? Yes, sir. Yes, sir po. Anytime po. Sige po. Anytime Alright, aasahan ko yan. Maraming salamat, Ginoong Cesar Paildon, and thank you. Thank you for picking up our call. Thank you very much. Ay tawagan si Mayora. Hindi lang doon sa barangay na yon, si Mayora Alpilor. Tama siya, hindi lang kuryente, hindi lang poste ng mga ilaw, pati poste ng mga kable. Bakit hindi matawagin ni Mayora yon? Kayo naman po dyan sa Iriga, pwede po bang paki-Facebook nyo sa akin, i-messenger nyo ako kung gumagawa na talaga. Ihintayin ko hanggang Biyernes. Pag walang nangyari, gigisingin ko yung kasure ko na yan ulit. Nangako, lang ba na papagalitan ko pa. Anyway, wala sa office si Mayora? Anong oras na? Ha? Nasaan si out of town? Aba, napakasarap talaga ng buhay ng opisyal na lokal na opisyal. Ano? Pare, bigat! Diyos Maria Josep. Ay, nako, Diyos ko po naman. Alam nyo, walang dapat sisihin din dyan, kundi kayo mga tiga-iriga. Huwag na ho kayo magalit sa akin, ano po. Binoto-boto nyo eh. Ngayon, tingnan nyo yung mayor. Tapos na ang bakasyon, Mayor Alpilor. Umuwi ka na, por Diyos por Santo. Ha? Lahat ng tao nagtatrabaho na ngayong Lunes. Kahapon pa umuwi, Mayor Alpilor. Nasaan ka ba? Nasa Japan? Nasa Korea? Nasa Amerika? O baka nasa London ka, Mayor Alpilor? Oy, Mayor Alpilor. Umuwi ka na, tapos na ang bakasyon, magtrabaho ka na. Maraming dapat gawin sa iyong bayan dyan sa Iriga. Hindi yung lintik na tapos na ang Holy Week, babakasyon-bakasyon ka pa rin. Diyos ko po naman. 8:56 ng umaga, tawagan mo na yung attorney ni dating Senador Bongbong. At humihingi ng tulong at parang pakiramdam nila, iniipit daw sila ng Presidential Electoral Tribunal. Okay, paano nga naman? Hingan ka ng 36 million? Saan ka kukuha ng 36 million? Sige nga, ano yan? Ha? Ini-ebak lang ang 36 million? Diyos ko po naman. Well, nasa linya na po ng aming telepono. Ito, bago ho tayo mag-break, papasukin na ho muna natin. Itong si Attorney Vic Rodriguez, ang legal counsel at tagapagsalita ng BBM. Magandang umaga, Attorney Rodriguez, sir. Hi, Sir Erwin. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig. Para sa kapakanan po nito mga supporters ninyo, ano po, na nag-aantay ng recount, ano itong nabalitaan ko na parang may pressure yata sa inyo ang Presidential Electoral Tribunal? Parang hinihingan kayo ng 38 million, sabi nga nung isang kakilala ko dyan, saan naman pupulutin ni Bongbong yun? Ano yun, mga bato lang yan o nasa punong kahoy pipitasin yung 38 million na yan? Besides, too late na at Huwebes Santo na namin. Ano yan? Bakit kailangan magbigay ng 38 million? Ano ba ito? Pakipaliwanag nga lang mabilisan, Attorney Rodriguez. Opo, may natanggap po tayong order noong April 10, Monday, na nagsasabing kinakailangan siya magbayad. Kabuang 66,223,000. Para po doon sa retrieval ng mga balota for the conduct of the judicial revision and recount. So yung magbabayad pala nito, yung gusto ng recount, siya magbabayad yung mga expenses, yung mga retrieval ng mga ballot boxes, etc.
Tama po yun, Sir Erwin. In fact, Okay. mulat naman po tayo doon sa ganung proseso because it is stated in the law and it is stated in the rules. However, ang medyo nakakasama ng loob po rito, yung resolution po pirmado na noong March 21 pa. Okay. Subalit inilabas lamang at tatanggap namin noong April 10. At sinasabi po doon na ang deadline of payment is April 14, which is a Good Friday. So, essentially, natanggap po namin ng 10, binigyan ka lamang ng April 11 to comply with the payment of the initial tranche na 33-something million. Dahil nung Wednesday po, Holy Wednesday, nagdeklara po ng holiday ang City of Manila. So, walang pasok. Saan ka magbabayad? So, saratong Korte Suprema, assuming may pambayad kami nung araw na yun. Okay. So, doon makikita natin na talagang merong para may kulay yung paglabas nung So, parang pinipressure na kayo ngayong araw, magbayad kayo? Tama po yun because So, ibig sabihin, inaasahan nila kayo ay magmamagic at lahat ng mga bato dyan na makita sa kalsada gawin ninyong salapi para babayaran sila ngayong araw. Tama po yun. In fact, ang isa pang problema ron, ang basis ng computation na ginawa ng tribunal, yung mga established or unclustered precincts. Ang dami po noon. Dapat ang basis to clustered precincts lamang. In that way, mas mababa po sana yung O baka ang plano nila, attorney, walang recount dahil hindi kayo makapag-produce ng ganyang pera, which mahihirapan nga kayo, I'm sure, wala nang recount. Libre. Libre na yung isang kilala natin dyan. Absuelto na naman. Sir Erwin, hanggang ngayon, pinoproblema namin, we do not have that much amount. Patay. And we are given only until today. So, pine-prepare na lang ho natin yung ating motion for reconsideration for them to reconsider. Dahil unang-una, ang delay naman po ay kanila March 20. Wala na. Wala nang pag-asa ang Bongbong Marcos, sir. Wala na talaga. Pag ganyan, mantakin mo, hihingan ka ng 38 million, pagkatapos sabihin, ora mismo, bayaran mo akong 38. Saan ka kukuha ng 38 million? Jesus Maria Joseph talaga. Tama po yun. Alam na yung kulay ng mga leche na yan. Kilala na natin kung anong kulay yan. So kami ang remedyo ho natin, pati ho dun sa mga taga-suporta ni Senator Marcos, magpa-file na lamang po tayo ng omnibus motion today, siguro bandang hapon, para po i-reconsider ng tribunal yung kanilang desisyon at at the same time, i-point out po sa kanila na bakit naman sobra-sobra yung delay nung paglabas ng resolution at pagbibigay dito po kay Senator Marcos. April 10, imagine, Holy Monday, at binibigyan lamang hanggang April 14, which is a Good Friday. Apat na araw, 38 million. Tama po yun. Not even 4 na araw, Sir Erwin, dahil holiday na po ang Thursday. Tapos nagdeklara ng holiday ang Manila nung Wednesday. So isang araw lang ibinigay. And then, napirmahan na po yun. Tapos na po yung resolution ng March 21. Wala na. Yun nakakapagtaka. Wala, alam mo, Attorney Vic, kawawa naman. Yung mga nag-aasa, yung mga asa dyan kay Bongbong Marcos na may mangyari, maging vice-presidente, paano na lang yan magkakaroon ng recount kung ganito? Hingan ka ng 38 million pagkatapos sabihin, ngayong araw na yan. Ngayon na. Kung hindi, wala tayong recount. Diyos ko po naman. Halata. In fact, namimiligro ma-dismiss yung ating election process. Sos Mario Joseph, Panginoon ko. Ay, mag-file na ho kagad kayo. Hindi ko na ho kayo papatagalin pa itong interview. Mag-file na kagad kayo, Attorney Vic Rodriguez, sa Supreme Court ng motion. Ano po? At sabayan nyo siguro since malapit-lapit naman yan sa simbahan, magdasal na rin kayo dyan siguro na sana aprobahan at i-consider ng Supreme Court yung inyong motion or petition. Ang hinihingi ninyo, extension. Extension po dahil ang doon sa 38 million sila. Dahil late din na linabas yung resolution Oo. In fact, ang sabi po sa rules, kung meron kang hihinging pambayad o deposito, you have to give the protestant or the protestee at least 5 days lead time. Eto ho, walang 5 days. Anyway, Attorney Vic Rodriguez, legal counsel at spokesperson ni dating Senador Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good luck po sa inyo. Marami pong salamat at magandang umaga rin sa iyo, Sir Erwin. Alam niyo mga kapatid, yan na yan. Simple. Sige, para ituloy natin ang recount mo, Bongbong Marcos, bayad ka muna ng 38 million. In fairness po, alam po ng kampo ni Bongbong Marcos na meron pong 38 million, so may sinubi na sila dyan. May mga supporters nila, nagbigay na siguro ng 38 million para sa recount. Yan daw po yung 38 na yan, para
Sila po yung gagastos. Yung humingi ng recount, ay hindi po ang gobyerno ang gagastos ng recount. Ang magpapa-recount, yung humingi ng recount ang gagastos. Lahat daw yung mga ballot boxes, i-retrieve para pabalik sa Maynila. Hindi naman kailangan lahat ng ballot boxes May sinasabi lang ang kampo ni Bongbong na 5 probinsya kung saan sinasabing 0 sila. Pero nga daw, isang probinsya na, pati si Manong Digong, 0 sa Mindanao. Imposible na masisiro ang Manong Digong. Kaya nga, pakiramdam talaga ng grupo ni Bongbong Marcos na nadaya sila, kaya kailangan ng recount. Pero ang recount ay 5 probinsya lang po, hindi po buong Pilipinas. Hindi po mula Apari hanggang Hulo. Kaya paano tinatanong ng grupo ni Bongbong Marcos, paano kami babayad ng 38 million? 5 probinsya lang po ang gusto namin i-recount. Dahil doon lang po kami na-zero. Ayan magandang katanungan sa Supreme Court. At pagkatapos 38 million, at pagkatapos ngayong araw hanggang alas 4, kahit na milyonaryo ka, uutot at tatay ang bangko sa paghahanap ng 38 million, hindi kakayanin ng bangko yan. Diyos ko po naman, ganun karami. Halatang halata. Alam na this, ika nga. Alam na, bes. Wala na, sorry na lang, bes. Yan ang sinasabing pressure. Yan ang sinasabing ginigipit, bes. Para hindi na maging matuloy na maging vice presidente, yung mga supporters ni BBM, siguro ipagdasal na lang natin na matauhan ng Supreme Court, bes. Wala na otherwise, tuloy ang ligaya ng mga dilawan. Yung kanilang manok pa rin ang magiging vice presidente. Pantakin mo, 38 million hanggang alas 4 ngayong hapon. Diyos ko po naman. Tapos sinabihan sila April 10. Ilang araw pa tayong Holy Week. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Diyos ko po naman. Pagkatapos ngayon, Monday. Saan ka hahanap ng 38 million? Obvious na obvious. Napakatanga mo na lang pag hindi mo pa naintindihan. Anyway, 9:05 ng umaga, mga kapatid. Ay, naku talaga itong bayan ko. Itong bayan natin, Diyos ko po naman, Panginoon ko. Ewan ko. Marami pong ika nga umaasa na narito na ang pagbabago. The change is here. Unang-una po yung ating Pangulo, si Manong Digong. Well, inumpisahan niya na ho yan. Pero paano na lang, how can change be implemented or take effect kung may iilan sa gobyerno naman na ayaw ng pagbabago, na ayaw ng change, na gusto pa rin yung mga sinauna, na ayaw ng change is here, na gusto ang tuwid na daan. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. Dahil sa talata 24, ikalawang aklat ni Duterte na nasusulat. Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. At ito ay pinatutuhanan sa ikatlong aklat ni Duterte, talata 33, versikulo 1 hanggang 17, basa. And may I reiterate that I will comply with my promises, the basic things, like for example, corruption, drugs, and criminality. I will deliver on my promises. At ito ay nilinaw sa ikalawang aklat ni Duterte, versikulo 7, 12 hanggang 33, basa. Mr. Yanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Malinaw, ha? Malinaw, yan po ang mga nasusulat at naayon sa ikalawa, sa una, ikalawa, ikatlong aklat ni Duterte. Na inyong magiging gabay doon sa mga adik, sa mga kawatan at ayaw ng pagbabago. Ha? Basahin niyo po yan. Una, ikalawa at ikatlong aklat ni Duterte, gabi-gabi, para malaman ninyo. 9:07 ng umaga, mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Nako, marami pa ho tayong pag-uusapan.
Ang pag-uusapan natin yung Department for Overseas Filipino Workers, ha? Yung DOFW. Ano ba ito? Ha? Kailan ba ito? Ano ba mga maitutulong nito sa akin na gustong mag-abroad? Alright, dito muna tayo sa mukhang magandang balita ho ito. Mantakin mo, ha? Department for Overseas Filipino Workers o DOFW. Yan po ang pangako ni Manong Digong Duterte. Ay parang one-stop shop na yata ito. Tsaka akalain mo, kailangan lang pala na isang Duterte. Tama talaga yung mga kababayan natin, binoto itong mama na ito, itong probinsyano na ito. Takin mo siya lang pala mag-uuwi, matakin mo doon sa presidential plane. Kasi po ang Pangulo, pag sumakay po yan, automatic nagiging presidential plane po yung PAL. Ha? PAL po talaga yung national flag carrier ang bibit-bit sa kanya kung saan man siya pupunta. So magiging PR001 po ang tawag doon. So presidential plane po yun. Mantakin mo, sinakay niya yung ibang mga balita ko, yung ibang mga staff niya, doon na lang kasi ibang iproplano, pasakin natin itong mga OFW. Pinasakay niya yung mga OFW doon sa presidential plane, pabalik ng Pilipinas. Nasa linya po ng telepono si Congressman John Bertiz ng ACT OFW Party List. Magandang umaga po, Congressman Bertiz. Magandang umaga sa inyo, Erwin, at pati na rin po sa lahat na nakikinig sa inyo pong programa. Sir, welcome back home. Abi, kasama pala kayo ng Pangulo sa delegasyon. Mukhang marami ho yatang magandang balitang bit-bit ang Pangulo. Unahin na natin dyan yung 900-something million dollars na investments na inuwi niya. Pangalawa po, yung 150 at marami pang iba nakapila ngayon na uuwi dahil kay Manong Digong, mga kababayan natin na may problema dyan sa Middle East. At pangatlo, pinaka-highlight po yata itong Department for Overseas Filipino Workers. Sir, ano ba itong DOFW? Ngayon pa lang, marami nang nagtatanong. Pakipaliwanag, can you give us a bird's eye view kung ano itong DOFW na ito? Actually, yung kung matatandaan po, yan din yung sa mga kanyang pangako nung kampanya, nung tayo ng kampanya kay Presidente Duterte na magkakaroon ng isang separate department para sa mga OFW dahil nga nakita niya ito'y mahigit sa 10 milyon. Pero ang sa atin lang sana ay ayaw natin itong tatawagin Department of OFW, ngunit mas maganda po siyang tawagin na Department of Migration and Development. Nang sa ganun po, Erwin, ay kailangan siya Sir, sandali po ha. Babaan niyo muna at medyo maganda ho yung sinasabi niyo, pero napuputol-putol. Tawagan po namin kaagad kayo, sir. Sandali lang. Give us 30 seconds, sir, ha. Tatawag po agad kami. Tawagan niyo nga. Maganda yung sinasabi niya. Ayaw daw ni Congressman na tawagin na Department of Overseas or for Overseas Filipino Workers. Gusto niya Department for Migrant Something Development. Well, okay din naman. Pero kung ako tatanungin, mas madaling matatandaan kasi. DOFW. Tanungin natin mga kababayan natin, kayo mga OFW, ang gusto ninyo. Department for Overseas Filipino Workers na lang ba? O kung ano pa ba? Bato nyo nga dito sa akin kung para malaman natin. Department of Migration Development. Ayun. Parang napakalalim naman. Department of Migration Development. Di ba mas maganda? Department for Overseas Filipino Workers. Iyon, no? Sabi ni Romeo Ortiz, DOFW. Sabi ni Jaime Elierma, DOFW. Ano namang nawawala na naman? Wala na naman. Nawawala si Congressman. DOFW, ayun. Alright. Nawala na si Congressman. Nariyan niya, sandali lang, ha? Department of OFW, ayun. May marami nagsasabi, mas okay na yung DOFW na lang. Iyon. DOFW. Marami tayong mga kababayan ng feedback, DOFW. Ayaw nila ng Department for Migration Development. Anong what happened? Sandali lang. Napuputol si Congressman. Pinababa ko sandali. Ngayon talaga naputol. Mukhang mobile yata si Congressman. Babalikan natin si Congressman. Ayan na. Ready na? Ready na ba?
Alright, Congressman Bertis, I'm sorry sir, nawawala-wala po kayo. Dinahanap kayo tuloy ng mga kababayan natin, mga tagapanood at tagabakinig natin. So, Po, pasensya na. wala problema. Pero kung mukhang ang reaksyon ng mga kababayan natin, parang ayaw nilang tawagin ito na Department of Migration Development. Gusto lang nila, simple lang daw. Department for Overseas Filipino Workers. Yun lang daw ang gusto nila, sir. Opo, actually na po, pinag-uusapan pa rin yan. Kasi nga po, dapat pag-focus po tayo hindi lang po dun sa pag-alis ng ating mga kababayan, kundi yung reintegration program po ng ating Pangulo na sila ay maanyaya natin, makikayat natin na dito mag-invest sa ating bansa po. At kasama rin yata dyan, sir, pag may mga reklamo sila, yung mga kontrata, hindi nasusunod pagdating na doon, pwede, dyan sila pupunta, di ba? Dyan sila babagsak sa DOFW na yan? Po, pag-iisahin natin po kasi kung natatandaan niyo po yung naging experience ng mga ibang kababayan natin na nakauwi ay pinagpapasapasahan po ng iba-ibang sangay ng gobyerno. Hindi tuloy natin alam kung sino pa talaga ang tutulong kasi pagka ikaw ay documented pa, sakop ka ng DOLE, ng POEA, ng OWA, pagka naging ka naman undocumented o yung tinatawag na alien ka na, ay pinapasa ka naman sa DFA. So, ito po ay pag-iisay. Parang one-stop shop na lang. Oo nga, sir, kawawa di ho ba? Kaya ka nga nag-OFW para kumita yung kakapiranggot mo. Kung ikay galing pa sa mga Samar, galing ka pa ng Davao, Leyte, pupunta ka rito, may kapiranggot ka na kwarta, sinanla mo yung kalabaw ninyo o yung baka ninyo para makapagpunta ng abroad, sus maray. Kailangan mo pumunta muna ng NBI, kailangan mo magpa-check up doon. Kailangan pumunta ng Department of Health, magpatingin ka doon. Kailangan mo pumunta sa DFA, ang dami mong pupuntahan, kapiranggot lang ang kwarta mo. Mas mabuti pa, dito ka na sa isang departamento, di ba? One-stop shop. Tama po yun ka Erwin. Ilalagay na po ito sa isang departamento lang nang sa ganun ay makakatapit din actually ang ating gobyerno sa dami ng pinopondohan ng ating kongreso or ng ating gobyerno na hindi naman din napapakinabangan. So, kung more or less mga 17 billion ng nare-reach to mainstream line to 2 billion. At nandun na talaga siya nakapokus. Kasama na rin dito yung pangkabuhayan na Erwin. Okay. So, mga tansya ninyo, mga kailan ho ito? Marami na tayong mga kababayan talaga nag-aantay rito. Mga tansya nyo, kailan ito? Siyempre, dadaan po ito sa Kongreso, di ba? Act of Congress para makapagpatayo ng departamento. So, the ball is in your hands now in Congress, Congressman. Tama po ka Erwin na nasa katatapos lang nito sa technical working group sa Congress at ganoon na rin po meron din tong isang bill na nasa Senado. So magsasalubong po siya. Sana po sa awan ng Panginoon Diyos ay by next year ay maipasa po itong pagtatayo ng isang departamento para po sa mga overseas Filipino workers. Alright. Congressman John Bertis ng ACTS OFW, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Masalamat po ka Erwin. God bless you po. Iyon lang palang kailangan doon ha? Alam ko ho yung hirap kasi kahit kami ho dito sa TV5, meron kami mga ilang cameraman na nag-overseas, nag-OFW. Ay napakadaming pupunta ro ng DFA. Bukas pupunta na nag-uusap-usap sila. Nako pare, tapos ka na ba? Sa DFA, tapos na ako. Nakuha na ako ng passport. Ano susunod? Yung medical exam. Pagkatapos yung isa naman ay pupunta pa ako ng NBI. Tapos pupunta ako ng POEA. Ang daming pupuntahan ng isang gustong maging OFW. Ang pera niya naman kakapiranggot lang. At saka ang daming bayarin mga sa census, birth certificate, mga NBI clearance, police clearance, lahat na yata ng lintik na clearance ibinabagsak na sa OFW. Pati yata yung mga clearance ng wala kang alipunga, clearance from alipunga, kukunin mo rin. Unyemas talaga. Lahat na lang pag nalaman ng OFW, ito na mga lintik na ilang mga kawani ng gobyerno, pag nalaman ng OFW, akala parang nakikita, pera na naglalakad, sininoy na buhay, naglalakad-lakad. Kasi alam nila na mamadali yung tao magbibigay ng kwarta. Ngayon, mababago na yan.
Dahil dito sa sinasabing DOFW, Department for Overseas Filipino Workers. Tama, at yun ang gusto ng mga kababayan natin. Wag na yung Department for Migrant Development. Sus Maria Josep. Okay na yung DOFW. Ayun, yan ang sinasabi. Yan ang dapat, DOFW. Anyway, nasa linya na rin ang ating telepono si Ka Elmer Labog, ang chairman ng Kilusang Mayo 1. Magandang umaga, Mr. Chairman Elmer Labog, sir. Magandang umaga, Will, at magandang umaga sa ating mga kababayan tagapatingin. Reaksyon niyo lamang po dito sa sinabi ni Manong Digong na magtatatag siya ng Department for Overseas Filipino Workers. Ano po ang reaksyon dito ng Kilusang Mayo 1? Ito ba, tingin ninyo, makakatulong, mas makakapagpadali sa mga kababayan natin na may mga problema na gustong mga ibang bansa? What do you think, Ka Elmer? Well, napakarami na akong ahensya ng gobyerno na nakatutok sa mga overseas Filipino workers natin. Nandiyan ang DOLE, nandiyan ang OWA, nandiyan ang POEA. Sa tingin po namin ay mas iayos na lamang po yung paglilingkod sa kagalingan at kabuhayan ng ating mga kamanggagawa sa ibang bansa kasamang Irin, no? Wow. At mas basic pa kasi diyan, kaya marami po tayong nangibang bansa mga manggagawa kasi wala akong trabaho na decent at nakabubuhay dito sa ating bayan. Sunod mo na yung AFP, ng ating ekonomiya para sa ating mga kababayan. Alright. Yun po ang basic na usapin kaysa mag-create po ng napakarami ng mga opisina, i-enhance na lang po yung mga offices at improve yung pag-aaruga sa mga kababayan natin nasa iba't ibang bansa. Alright. Ka Elmer Labog, Chairman ng Kilusang Mayo 1. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat at magbuhay po kayo. Alright, mga kapatid, 9:26 ng umaga. Bueno, cambio muna tayo. We're running out of time. 9:26 na po. Pag-uusapan pa natin itong gaano ba kasi itong ating bansa mula sa Abu Sayyaf. Kasi mantakin mo, noong Martes Santo, nagkaroon po ng bakbakan sa pagitan ng militar at Abu Sayyaf. Mantakin mo mga Abu Sayyaf, tiga Basilad lang ho yan. Hulo, malayo ho yan sa Bohol. Paano nakarating ng Bohol yung mga buang na ito? Diyos ko po. At ang purpose lamang ay mangidnap ng mga turista. Kaya ang tanong natin, paano lang isang araw nagsiswimming kanya pag ahon mo ganon, may nakatutok na Armalite sa ulo mo. Sabi ng Abu Sayyaf, mga Abu Sayyaf kami, sumama ka sa amin, Irwin Tulfo, kikidnapin ka na namin. Kita mo? Patay ka dyan. Ang tanong natin, gaano ba kasafe pa itong ating bayan? Sus Maria Josep. Wala hong biro yan. I mean, this happened last Tuesday. Kung titignan ho ninyo sa mapa, malayo po yung Bohol sa Hulo at saka Basilan. Pero paano naman nakarating? Diyos ko po naman mga kapatid, oo. Anyway, tinatawagan na po natin yung AFP at maging ang PNP at tingnan natin ang reaksyon ng Department of Tourism hinggil sa issue na ito kasi kahit local tourism, baka mangambanay mga kababayan natin na sa susunod na mahal na araw, pumunta sa mga Panglao na yan, pumunta sa mga El Nido na yan, baka makidnap sila. Diyos ko po, madukot sila ng Abu Sayyaf. Hindi lang nakakonfine ng Abu Sayyaf sa Mindanao, Mantakin mo, umaakit na ng Visayas. Baka isang araw, makarating na ng Ilocos yan, Saan ba yun? Baka mamaya, malaman-laman natin, nandun na sila sa Pagudpod. Diyos ko po naman, Panginoon ko. Maya-maya, malaman-laman natin, nasa Pangasinan nila, na sila. O nasa Bataan na, sa mga beach resort. O sa Batangas na. Ay, naku, Panginoon ko. Diyos ko po, hindi ho, biro-biro yan, mga kapatid. Anyway, oras po natin, 9:28. Balikan po natin yan habang tinatawagan pa po natin ang AFP at PNP at ang DOT. At syempre, engineer, yung itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, I am 26-year-old at isang lady dental assistant. Ang problema ko, sir, ay ang boyfriend ng ate ko na ngayon ay nanliligaw sa akin.
Namatay na po kasi si ate last year, pero nakukonsensya naman ako sa nasagutin si Frederick bilang respeto sa ate ko sana. Pero wala naman ang ate ko at isa pa type 2 rin naman si Frederick dahil bukod sa gwapo, ay malaki ang kanyang hinaharap. Sabi pa ni ate, kapag si Frederick ang pumasok, punong-puno ang kanyang po. Ito na naman, engineer. Sabi ko, ayusin mo ito. Taas mo, po. Punong-puno, kapag si Frederick ang pumasok, punong-puno ang kanyang po. Kita mo naman yan, ha? Kita mo yan, sinabi. Ilang beses, pangalawa na ito, ha? Ang sakit! Po tayo ng po, puso lang pala, puso sa pagmamahal nito. Oh. Nako, ayusin mo yung engineer. Ilang beses ko na yan sinabi sa'yo. Ang problema, sir, ay ang magulang at mga kapatid ni Frederick na baka isipin ay pera lang ang habol namin sa kanya. Hasindero po kasi sa Negros ang pamilya ni Frederick at kami naman po ay mahirap lang. Please advise, Sir Janet. Janet, tutok lamang dahil mamaya papayuhan namin yung iyong yung iyong puso. Sandali lang, nasa linya na pala si Colonel Edgar Arevalo, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, Colonel Arevalo, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at ating pong tagapakinig. Good morning. Sir, nung Martes Santo, dahil busy-busy ang mga tao, hindi masyado nila napansin na nagkaroon ng matinding bakbakan. Sa bagay, talagang halos madurog, magkalasog-lasog yata ang katawan ng mga abusayap nung maka-enkwentro ng tropa ng Armed Forces of the Philippines. Ano? Pero sir, ang pangamba ng ilan, paano naman nakarating ng Bohol? Napakalayo ng abusayap sa... yan ba di ba? Basila nag-originate yung mga at saka Hulo. Nakakarating na sila ng Bohol. Paano na lamang, sir? Are we still safe ba to travel, to go on vacation sa mga Panglao Beach? Baka mamaya-maya, sir, narito na sila sa Pangasinan o sa Subic o sa Batangas o sa Zambales. Baka sakay ng mga kumpit, dukuti na lang tayo, swimming tayo ng swimming. Maya-maya, pag-ahon mo, may mga Armalite na nakatutok sa ulo ng mga turista. Paano na lang daw ito, Colonel, sir? Well, Sir Wing, gusto po natin, naunawaan natin ang ganyang saloobin at pangamba ng ating mga kaubayan. Subalit pinapawi po natin yan sa pagsasabi that this one is a very isolated case, and besides, talaga pong masasabi natin na medyo may kalayuan. Subalit sabi nga natin, sa isang determinasyon kriminal, lahat ng bagay ay kaya nyo gawin, may mga posibilidad, iniisip natin, hindi posibilidad gawin, subalit magagawa. Ang importante po rito, at gusto nating sabihin, ngayon pa lang, ngayon na pwede na nating mabanggit, na at those times, may mga namomonitor po tayong movement sila from origin. So, hindi lang po natin alam kung exactly kung saan sila. Kasi, alam po ninyo, information come in, hindi po natin, lahat po yan, pinoprocess po natin, validate po natin. So, what are the chances, sir, na baka makarating silang sabihin na natin, since nagkukumpit lang pala, paano? What are the chances na, sir, baka, eto pa, nakakatakot, baka tawirin lang nila itong Philippine Sea, lumipat sila sa Palawan, nandun na sila sa El Nido, na, Diyos ko po, sa underground river, nagbabangka-bangka, at pagkatapos yung mga turista natin doon, paano na lamang, sir? Kaya bang protektan? Napakarami. Kaya na nga mismo nagsabi that the Philippines has 7,000 islands and islets, sir, 7,000 plus. Paano mapapangangalagaan ng AFP lahat ito? Mababantay. Sa pagtutulungan natin, amang Erwin, ng AFP, ng Philippine National Police, ng local government, at ang ating mga kamamilya na politismo, kaya po natin gawin yan. Kaya po natin protektahan yan. At yan po isang testimonya ng katotohanan yan. Yan mismong nangyari sa Bohol. Sapagkat we have intelligence information, i-up po natin yan until na malaman natin na nagturo sila o doon ang patungo nila at nag-land po sila sa Bohol. Nagkaroon po tayo ng report buhat sa mga people on the ground, sa mga komunidad, at immediately po nag-dispatch po natin yan sapagkat alerted naman po ang mga iba-ibang lugar na posible nilang puntahan sapagkat sana maunawaan din ng ating mga kababayan Erwin na hindi naman po 100% lahat ng bagay will be given to us in a silver platter. Ang mga informasyon po na nakukuha natin, we have to piece up, we have to validate, we have to process with other agencies of government. Kaya nga po, we alerted areas that may possibly be the destination ng Abu Sayyaf at kaya nga po nung nag-land sila sa
sa buo immediately napag-dispatch po tayo ng mga sundalo na kagyat na nakapag-conduct ng operasyon. Katunayan nga po, tatlo pong sundalo natin, isang batang-batang opisyal at 2 sundalo ng Army at isang PNP po ang nasawi dyan at siya po ang binalaw ng ating Pangulo. Kanina na lamang, kasama po tayo with our Chief of Staff sa San Jose, Batangas. Yan po ang pagpapakita ng kahandaan ng ating mga sundalo kahit pag-uwi ng buhay upang siguruhin lamang na maligtas ang ating mga kababayan at mga komunidad buhat sa teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf. Pero ang tanong, sir, how were they able to reach Visayas? Napakalayo po niyan. And then, Bohol po, malapit-lapit na rin yan sa Luzon. So, ano po ang guarantee natin yung safety? How can the AFP guarantee our safety here in Luzon and in Visayas na hindi na mangyayari pang muli yan, na makakaakyat sila dito sa, I understand, sa Mindanao, ikot-ikot sila sa Davao, Zamboanga, Cotabato, pero Visayas, sir, Cebu, Bohol, and then baka later on nasa Palawan na sila, sa El Nido. Ano pong assurance ng AFP sa mga sibilyan, Colonel? Ang pwede po natin bangkitin sa ating mga kababayan, sa ating mga sibilyan, ay ang patuloy pong pagsusumikap, pagdideploy po natin ng ating mga sundalo, ng ating mga intelligence personnel. Kasama na rin dyan na ang ating ginagawang modernisasyon ng ating mga kanalitan, ang patuloy natin pag-link up and cross-sharing of information with other agencies of government. Kahit po ang ibang bansa, natulong din po natin yan. At yun nga po, binabanggit natin, kailangan po natin ang iba yung pagtutulungan ng AFP, ng PNP, at ng ating mga kababayan mismo sapagkat hindi naman po sa lawak po ng ating lugar, sa lawak po ng ating kailangang bantayan, hindi po talaga natin bababantayan ang bawat sulok ng ating bansa. Kung kaya nga po, ganun na lang ang ating hinihinging kooperasyon ng ating mga kababayan. At so far, Erwin, nagpupunga naman dito ng magandang development sapagkat tayo nangyari na na-prevent natin na pag-terrorist pagkakasabog ng bomba dyan sa may Rojas Boulevard kung saan sila ang tumulong sa atin at immediately nag-report. Ganun din po ang nangyari na tulong sa atin ng ating mga kababayan dyan po yung sa lugar ng Bohol. Ano pa masasabi natin, Erwin, kailangan po talaga natin ang pagtutulungan. Hindi po kayang bantayan ng armed forces ng PNP ang bawat sunod ng ating bansa. Okay. Kailangan po ang operasyon. Alright, Colonel Edgar Arevalo, Public Affairs Chief, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Tama din naman ho sinasabi ni Colonel, kayo ho dyan sa mga lalawigan. Kung may makita po kayo mga iba ng itsura, hindi taga lugar niyo, lalawigan ho yan, mga bayan-bayan dyan, mga isla. Hindi ho taga riyan, para sa mga pelikula ba? Siguro nakakapanood naman kayo ng mga pelikula, mga nakasakay sa kumpit, mga armado, mga nakagano, may mga balbas. Yung mga mukhang tulisan, yung mga pag nagsalita, yung mga gumaganon. Alam na this. Magsumbong na agad kayo sa pulis, magsumbong na kayo sa militar. Na meron po doon, 2 kumpit para sa sini lang. Yung may mga balbas na gaganong-ganon pa. Alam nyo na mga Abu Sayyaf yun. Ay, nako. Ay, tawagan niya si dating Senador Bongbong. Nag-text sa akin, meron yatang mensahe. Tingnan ninyo nga kung makakausap natin si Senador Bongbong. Saan naman daw siya kukuha ng ganong kalaki at Sus Mariosep? Alas 4, ilang oras na lang. Diyos ko po naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours, 38 million. Sabi niya, talagang ayaw yata nilang magkaroon ng recount, Erwin. Nasa, cambio na tayo, engineer. Alam tayo Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Doktora Babe Sarcena, psychologist and relationship expert. Magandang umaga, Doktora. Magandang umaga, Sir Erwin. Kamusta? Ay, mabuti naman sa awa ng Panginoon Diyos, Doktora. Meron lang akong liham. Okay. Na galing dito sa isang kababayan natin. Anyway, ito po yung liham niya, Doktora. Ano po? Okay po. Dear Sir Erwin, I am 26 years old at isang lady dental assistant. Ang problema ko, sir, ay ang boyfriend ng ate ko na ngayon ay nanliligaw sa akin.
Namatay na po kasi si ate last year. Pero nakokonsensya naman ako na sagutin si Frederick bilang respeto na lang sa ate ko sana. Pero wala naman ng ate ko at isa pa ay type ko rin naman si Frederick. Dahil bukod sa gwapo ay malaki po ang kanyang hinaharap. Sabi pa ni ate kapag si Frederick ang pumasok, punong-puno ang kanyang po. Ke barbaridad! Sos Maria Joseph Engineer! Habi ko na sa'yo, ayusin mo na ito. Kanina pa tayo ng po. Ewan ko ba, puso, ibig niya sabihin na, doktora, puso sa pagmamahal. Ang problema, sir, ay ang magulang at ang mga kapatid ni Frederick na baka isipin ay pera lang ang habol namin sa kanya. Hasindero po kasi sa Negros ang pamilya ni Frederick at kami naman po ay mahirap lang. Please advise, sir. Janet. Doktora, sasagutin ba o sasagutin? Depende yan sa dictate ng kanyang puso. Kasi hindi natin alam kung nakukonsensya lang ba siya or mahal niya ba talaga si Frederick, ano? Kailangan isipin niya kung siya ba'y nakukonsensya, mahal ba niya ang tao? Hindi puwet! Puso. Go ahead, doktora. Importante na 100% sure siya sa kanyang nararamdaman. Alright. Doktora. Hello? Yes. So, ang ibig sabihin, doktora, ay mukhang type naman ni girl, itong lalaki. Pero, yung on the second thought, naisip niya, yung pamilya, baka sabihin naman, ang hinahabol na sa kanila, yung yaman ng lalaki. Kaya kailangan, tingnan niya kung talagang committed siya dito sa lalaki at tingnan niya rin kung ang lalaki ay mahal na mahal siya. Kasi, isipin niya rin, kasi yung kapatid, diba niya, yung kanyang girlfriend ate. Oo. Kailangan makikilala nilang isa siya. Kasi baka mamaya, dahil ang image lang ng kanyang sister ang nakikita ni Frederick. So, importante dito na give them time to know each other at alamin nila kung ang kanilang feelings ba ay totoo ba or mutual. So, yun ang kailangan na isipin or i-weigh ni Janet. Oo, Sir Irving. Saka it does not matter naman kung, halimbawa, mayaman siya, hindi naman siya mayaman, baka naman may nagkikita sila sa isa't isa. Kung sabagay, doktora. Kung sabagay, doktora, sila naman magsasama, di ba? Tsaka, unless kung si lalaki ay mamasboy, ay iba yun. Pero, yun nga lang, baka, iniisip siguro ni babae, doktora, baka masyadong maliit ang tingin sa kanya o baka mamaya ma-okray-okrayin lang siya ng mga kamag-anak pag dinala siya dun sa Negros. So dapat i-prove niya rin na talagang deserving din siya, no? Kaya nga iniisip ko kasi Sir Erwin, tama ba ang ingredients ng kanyang pagmamahal dito kay Frederick? At si Frederick ba ay talagang totoo na siya lang ang nakikita at hindi yung kanyang kapatid? Importante kasi yun kasi baka mamaya may expectations din yung guy na magkapareho silang ugali. Malay mo, hindi naman talaga. Not two persons are equally like the quality together na magkapareho talaga. No? So, let's give them time to know each other better. Ayun. Huwag lang yung mga pang-physical na attraction kagaya yung mga sinasabi ni girl lalo ni Janet na sabi ro kasi ng ate niya kapag si Frederick mapupuno yung kanyang puso sa pagmamahal. Wag lang yun, di ba? After 20 years, Sir Erwin, ang ating physical na anyo ay iba na. So, at saka physical lang yun. At saka, exactly. At habang tayo tumatanda din, yung mga girls dyan, yung mga sinasabi ni ate na yung punong-puno yung kanyang puso, lumalaki yan. So, hindi na magiging puno yan. At saka yun naman si Boylet, yung hinaharap niyan, syempre dahil tumatanda rin yan, nagiging lumiliit na rin yung hinaharap niya. Syempre, palapit ka ng palapit sa hukay, di ba? Kapag tumanda ka na, hindi na ganun kasing kisig, ika nga. Nakaganon na yan, di ba? Kailangan lahat naman ay mahal naman nilang isa't isa. Ikaw, ito may nagpi-Facebook si Kaji.
L lang daw yun, ma'am. L lang, sabi ni Kaji. Sus Maria Jose. Anyway, Doktora Babe Sacera, nako, maraming salamat, Doc, ha? Thank you. Thank you po for your time. Oo, sure. Nako, talaga naman mga kapatid. Oy, kayo naman, umayos kayo. Live tayo sa telebisyon, oh. Kung ano namang sinasabi ninyo mga hindi raw puso yun, engineer. Dapat daw wet. Ay, luko-luko ito mga ito. Puso, si engineer lang, mali-mali yung tinype. Nakalagay dito po, dapat nakalagay dito sa baba pa. Oh, kaya nababasa ko tuloy, po. Napapasabi tuloy ako ng, imbis na puso, napapasabi tuloy, po, kita mo naman yan. O kanina ulit, nabasa ko ulit, po. Imbis na puso, nabasa ko tuloy, po, kay barbaridad. Yun yung sa Spanish. Ay, talaga naman, engineer. Bueno, happy birthday muli, Engineer Mariscotes. Salamat po, ito po yung mga staff ko, si Edson Santelices. Pasalamatan ho natin si Direk Joey, of course, si Kenneth Relucio, at of course, si Ivy Grace Rivera. And last but not the least, syempre, nariyan din si Cherry Baile. Maraming salamat, Miss Cherry Baile. Ano na naman, Esmeralda Opiasa, ang puso yun po. Ano na naman, RJ Lerin, ha? Over na yan. Anong po? Tapos KI. Wala ako sinabing KI. Sabi ko, kita mo naman yan. At saka napamura ko. Sabi ko, po, kay barbaridad. No. Kaya lalagyan na naman ang laman na naman. Kayo minsan na may problema. Kaya tayo sumasabit. Kaya tayo na bibigyan ng memo. Kaya tayo napapatawag ng atensyon. Mga ideya ninyo. Kayo mga nasa Facebook. Kayo minsan mga loko eh. Imbis na i-correct nyo ako, kayo ang gumagawa ng mga kalukuhan. Imbis na correctin nyo, sir, wag ganun. Kagaya yan, po, tapos KI. Ano ba basahin? Hindi ko pwedeng basahin yan, hoy. Ay, sabi ni Ning Majime, Cherry Baile, hi daw, hi Miss Cherry. Anyway, 9:56 ng umaga na ko, mga kapatid. Wala na ho tayong oras. Sobrang daming salamat. Bukas, ha? Isa na namang mainit na Martes ng umaga. Siyempre, may babanata na naman tayo. Hindi po pwedeng lulusot ito mga tatamad-tamad. Hindi lang po, Vice President, mga Senador, Congressman. Pag ikay walang ginawa, mayor ka, gobernor, vice governor, konsehal, barangay captain, police, militar, nasa gobyerno ka man ay pribado, tatamaan at tatamaan ka dito. Siyempre, si Amang din. Good morning. Ay, susunod na po, Bitag Live, pero absent po si Tolben, si Alex Sinsay po ang inyong makasama. Pero bukas, same time, ha? Same channel. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ay Doktora Jean Marquez. Doktora, pupunta po ako dyan ng Dare Clinic. Dare Clinic na po sila ngayon. Si Doktora Jean Marquez. Diyan po sa Timog Avenue, Quezon City. DKS USA, salamat din. And of course, Chancellor Shirts and Slacks for my outfit. Thank you. Bueno, ako po si Erwin Tulfo. Kita-kita tayo bukas ulit, alas 8 ng umaga. Ako si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas!